Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ako si Teacher Rachel at natutuwa ako na makasama kayo upang mag-aral at matuto. Handa na ba kayong tuklasin ang ating bagong aralin? Kung ganon, umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Araling Panlipunan 2, Week 8, Quarter 1, Wastong gawain, pagkilos sa tahanan at komunidad sa panahon ng kalamidad. Most essential learning competencies na isasagawa ang mga wastong gawain, pagkilos sa tahanan at paaralan sa panahon ng kalamidad. Mahalagang malaman at maunawaan mo ang kahalagahan ng kinabibilangan mong kapaligiran at matukoy ang mga uri ng panahon sa iyong komunidad. Mahalaga ring malaman ang mga natural na kalamidad o sakuna upang malaman at maunawaan ang epekto nito sa iyong komunidad. Mahalaga ring malaman natin ang uri ng panahon na iiral sa buong araw sa ating komunidad upang malaman ang posibleng iiral na panahon. Maaari tayong tumingin at mag-obserba ng kalupaan, ng himpapawid at direksyon ng hangin. Kapag nababalot ng maitim at makapal na ulap ang kalangitan, tiyak na uulan. Kapag matindi naman ang sikat ng araw, ay sadyang maalinsangan ang panahon. Kapag mahangin at malakas ang ulan, posibleng may masamang panahon, maaaring may bagyong paparating. Upang malaman kung may bagyo, ay kailangan lang tumutok sa balita na hatid ng Pag-asa. Ang Pag-asa o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang ahensya ng pamahalaan na naghahatid ng lagay ng panahon. Ito ang nagbibigay ng babala sa mga tao tungkol sa paparating na bagyo upang makapaghanda. Ang lagay ng panahon sa araw-araw ay ibinabalita sa radyo, telebisyon at nababasa sa mga pahayagan. Sangay ng pamahalaan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa ilalim ng kagawaran ng tanggulang pambansa. Responsable ito sa paghahanda at pagtitiyak ng proteksyon para sa kapakanan ng mga mamamayan sa panahon ng mga kalamidad, sakuna at krisis ng bansa. Tumutulong din ang non-governmental organizations or NGOs at Philippine Red Cross sa panahon ng kalamidad at sakuna. Katuwang din sa pagtulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Tumutulong din ang mga lokal na pamahalaan sa pangunguna ng Department of Interior Local Government o DILG sa paghahanda at pag-aabot ng tulong upang masigurado ang kapakanan at kaligtasan ng mga nasasakupang mamamayan. Narito ang mga wastong gawain at kilos sa oras ng kalamidad at sakuna. Taon-taon ay dumadaan sa bansa ang malalakas na bagyo na nagdudulot ng malaking pinsala sa mga komunidad sa syudad at probinsya. Ang pagiging handa sa anumang sakuna na dulot ng bagyo, baha, landslide at iba pang kalamidad ay magdudulot ng kaligtasan ng ating buhay. Maging handa tayo saan man tayo naroroon upang hindi magdulot ng malaking pinsala sa ating buhay at mga ari-arian. Sa tahanan. Mga dapat gawin sa tahanan. Maghanda ng radyo, flashlight, kandila, posporo o lighter at ekstrang baterya.
Maghanda ng pang-emergency na pagkaing hindi agad nasisira tulad ng dilata, biskwit at tubig. Maghanda ng first aid kit o gamot na pang-unang lunas. Baluti ng plastik o supot ang mga mahalagang papeles, gamit at ekstrang damit upang hindi mabasa. Gawing matibay ang mga bahagi ng bahay. Itali o ipako ng maayos ang bubong at dingding upang hindi liparin ng malakas na bugso ng hangin. Makinig sa radyo o manood ng telebisyon para sa regular na anunsyo o babala mula sa Pag-asa tungkol sa pinakahuling impormasyon ng bagyo at kalamidad ng panahon. Mag-ipon ng tubig sa mga lalagyan. Manatili sa loob ng bahay hanggang matapos ang bagyo o lumikas sa ligtas na lugar tulad ng mga evacuation center kung kinakailangan. Siyasatin ang mga linya at switch ng kuryente bago gamitin upang makaiwas sa electric shock at pagkakuryente. Narito naman ang mga paghahanda sa paaralan. Mga paghahandang dapat gawin sa paaralan. Magsagawa ng mga emergency drill tulad ng earthquake drill at fire drill. Maghanda ng emergency kit o emergency bag sa loob ng silid-aralan na naglalaman ng biskwit, gamot, flashlight, tubig na kinakailangan sa oras na hindi makalabas sa silid-aralan. Huwag mataranta upang hindi maaksidente kapag lumilikas sa lugar. Alamin at sundin ang mga planong pangkaligtasan o risk management system ng paaralan. Iwanan ang mabibigat na gamit tulad ng mga aklat kapag lilikas sa ligtas na lugar. Alamin at tawagan ang hotlines o numero ng mga tutugon tulad ng himpilan ng pulisya, NDRRMC, DSWD, Philippine Red Cross at mga miyembro ng pamilya para sa agarang tulong. Magdala ng mga warning devices tulad ng pito, kalembang at ihanda ang mga megaphone sa loob ng silid-aralan. Mga bata, maging handa tayo saan man naroroon upang hindi magdulot ng malaking pinsala sa ating buhay at mga ari-arian. Tandaan, ugaliin ang pagiging alerto at laging handa sa lahat ng oras para sa tuloy-tuloy na kaligtasan at katiwasayan ng pamumuhay sa komunidad. Tandaan din ang mga dapat gawin sa oras ng kalamidad kapag kayo ay nasa tahanan o nasa paaralan. Mga bata, sana ay lubos niyong naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!